Magandang buhay, magandang muka, sexing katawan. Yan ang mga katangiang taglay ni Isa. Kung tutuusin, wala na siyang mahihiling pa. Mayroon siyang gwapo at workaholic na asawa. Sitting pretty lamang siya sa kanilang bahay at pinagsisilbihan ng dalawang kasambahay. Halos ayaw na nga siyang pagtrabahuhin ng kanyang mister, ngunit madalas nababagot si Isa sa kanilang bahay. Malawak ang garden ng bahay, kaya doon siya madalas tumatambay habang nanonood ng mga K-drama na talaga namang nakahiligan na niya. Sa likod bahay naman, naroon ang separate na tinutuluyan ng kanilang mga kasambahay, driver at hardinero. Noon ngang araw na yun, wala ang kanyang asawa at kasalukuyang nasa ibang bansa para sa business trip nito. Wala na namang ibang gagawin si Isa kundi ang pumirmi sa bahay. Maya-maya pa, napadaan sa kanyang harapan ang hardinerong si Kadyo. Sinundan ito ng tingin ni Isa. Minsan, naisip niya kung normal pa ba siya. Attracted kasi siya sa mga lalaking maitim at mas gusto niya ang lalaking pangit. Ganon na ganon si Kadyo, kaya nga simula nang magtrabaho ito sa kanila, lihim niya itong hinahangaan. Gustong matawa ni Isa sa sarili, maging siya hindi alam kung bakit ganoon siya. Hindi nga alam ni Isa kung bakit naging asawa niya si Lawrence. Kabaliktaran kasi nito ang mga lalaking tipo niya. Artistahin kasi ang kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang si Isa. Wala naman siyang balak na palalimin ang kanyang paghanga kay Kadyo. Ngunit hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang imahe ni Kadyo. Malaki kasi ang katawan nito na parang palagi lamang pawisan. Makinang sa kaitiman ng mukha nito, pangu ang ilong at may kalakihan ng mata. Talagang nakakapang-init sa katawan ang isipin lamang si Kadyo. Kung ang iba siguro, sukang-suka rito. Ngunit iba si Isa. Binitbit ni Isa ang kanyang laptop. Balak niya nang pumasok sa loob ng kanilang malaking bahay sapagkat nakakaramdam siya ng init. Pumanhik siya sa kanilang silid sa itaas at kaagad na pumasok doon. Hindi siya mapakali. Talagang hindi mawala-wala sa kanyang balintataw ang pawisang katawan ni Kadyo. Iniisip niya na siguro masarap itong kasama. Masarap sigurong madama ang mga bisig nito at hayaan itong sambahin at sirain ang kanyang buong pagkatao. Napapalunok na lamang sa isipan si Isa. Hindi niya namamalayan na ginagawa na pala niya ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ng kanilang asawang si Lawrence, hindi niya pa nararanasan ang ganahan ng husto sa bagay na iyon. Samantalang kay Kadyo, isipin pa lamang niya ito para na siyang maiihi sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung bakit para siyang nadadarang at nagagalak ng husto. Kahit pa ang simpleng pagtitig lamang niya kay Kadyo, kung ano-ano na kaagad ang pumapasok sa kanyang isip at talaga namang pinagnanasaan niya ng husto si Kadyo hanggang sa tuluyan na ngang nilukob ng init ang katawan ni Isa. Nagawa niyang gawin ng bagay na iyon sa kanyang sarili. Nadadarang si Isa habang nakahilig sa dingding ng kanyang silid. Ini-imagine niyang si Kadyo ang kasama niya ng mga oras na yun. Alam niyang maituturing na kasalanan para sa kanyang mister. Ngunit wala siyang magagawa sapagkat sa ganoong paraan siya nasisiyahan. Awang ang mga labi ni Isa habang patuloy ang ginagawa niya. Nakapikit din ang kanyang mga mata at talagang ninanamnam ng husto ang mga oras na iyon. Iniisip niya ang maitim at bato-batong braso ni Kadyo. Talagang hindi mapigil ni Isa ang pag-initan ng katawan. Kagatlabi niyang pinag-igihan pa ang ginagawa niya at halos hindi na siya mapakali sa tindi ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa maya-maya nga lang, tagumpay na narating ni Isa ang dulo. Halos kapusing siya sa paghinga kasabay ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Binanggit pa niya ang pangalan ni Kadyo ng ilang beses habang nilalasap ang walang humpay na kasiyahan. Nag-ayos na ng sarili si Isa. Kahit papaano, naibsan ng init sa kanyang katawan at bahagyang gumaan yun. Madalas kapag wala ang kanyang asawa ay iyon ang ginagawa ni Isa. Lalo na kapag naiisip niya si Kadyo.
Kapag naroon naman ang kanyang mister at makaramdam siya ng init sa presensya ni Kadyo, ay sa kanyang mister niya ibinubuhos ang lahat ng init na kanyang nararamdaman. Alam niyang kakaiba ang kagustuhan niyang iyon, ngunit ganoon talaga. Hindi kasi niya mapigilan ang kanyang sarili at talagang iyon ang kanyang gusto. Ang mga pangit na lalaki ang gusto niyang magpasaya sa kanya. Nakaramdam ng gutom si Isa, kaya naman bumaba siya at tumungo sa kusina. Kasalukuyan nang naghahain si Aling Minda na matagal nang kasambahay sa bahay na iyon. Sakto pala ang pagbaba niya at talagang nagugutom na siya. Marami ang nakahaing pagkain, halos lahat ay kanyang paborito. Hindi na bago para kay Isa, sapagkat simula nang maging mag-asawa sila ni Lawrence ay buhay prinsesa na siya. Kahit pa noong dalaga pa lamang siya ay hindi niya naranasan ang maghirap sapagkat parehong may kaya sa buhay ang kanyang mga magulang. Mas nadagdagan lamang ang kanyang yaman nang mapangasawa niya ang mayamang si Lawrence. Sumapit ang gabi at kasalukuyang nagsha-shower si Isa. Sarap na sarap siya sa maligamgam na tubig na bumabagsak sa katawan niya. Kumuha siya ng shampoo at naglagay na sa kanyang mahabang buhok nang bigla na lamang namatay ang shower. Bumubula pa naman ang shampoo sa kanyang buhok at hindi tuloy niya alam kung paano pa siya matatapos sa paliligo. Dali-dali siyang nagtapi ng tuwalya at lumabas ng banyo. Tinawag niya si Manang Minda nang kanyang mabuksan ang pinto ng kanyang silid. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Manang Minda kaya sinabi niya ritong nasira ang kanyang shower. Saglit lang ho ma'am, tatawagin ko lang si Kadyo at siya na ang gagawa niyan. Sa narinig, para bang biglang nagalak si Isa. Umalis na sa kanyang harapan si Manang Minda at ilang minuto pa nga, pumanhik na rin si Kadyo. Mukhang malinis na si Kadyo. Siguro'y dahil matutulog na dapat ito. Kaagad siya nitong tinanong kung anong problema. Kaya naman pinagbuksan niya ito ng pinto. Nakatapi siya ng tuwalya. Kaya naman alam ni Isa na nasisilayan ni Kadyo ang kanyang makinis na likod. Iginiya niya ito sa bathroom at sinabing nasira ang shower at kakaunti lamang ang lumalabas na tubig. Sa puntong yun, tinitigan na lamang ni Isa si Kadyo habang inaayos ang problema sa kanyang shower. Hindi niya maiwasan na mapaisip na paano kaya kung bigla niyang isara ang pinto ng bathroom nang sa ganoon makulong silang dalawa ni Kadyo sa loob. Hindi kaya iyon na ang pagkakataon niya para matupad ang kanyang pangarap kay Kadyo? Paano kung hindi na maulit pang muli na mag-isa lamang siya at pwedeng-pwede niyang akitin si Kadyo? Hahayaan na lamang ba niyang lumipas ang pagkakataong iyon sa kanya? Hanggang sa tuluyan na ngang naayos ni Kadyo ang problema. Ma'am, okay na po, naayos ko na po. Lingon ni Kadyo sa kanya at iniligpit na ang gamit na daladala na pumasok doon. Tumikim si Isa. Hindi niya alam ngunit ayaw niyang payagang lumabas si Kadyo. Ganun na lamang ang pagtataka ng lalaki nang humarang siya sa pintuan. Hindi pa rin niya malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Kaya naman, isang bagay ang kanyang ginawa na talaga namang mas lalong ikinalaki ng mga mata ni Kadyo. May gagawin ka pa ba, Kadyo? Baka naman may oras ka pa. Samahan mo naman ako. Halos hindi lubos maisip ni Isa na kaya niyang sabihin ng ganoong bagay sa napakalambing na tono. Talagang pagdating kay Kadyo ay nagiging wild siya. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Masama ho ba ang... Pinigil niya ang mga sasabihin ni Kadyo sa pamamagitan ng kanyang hintuturo. Batid ni Isa ng mga oras na yun ay kinakabahan ng lalaki. Ngunit hindi niya nababawiin pa ang kanyang sinabi. Kailangan niyang makuha si Kadyo sa gabing yun kahit na anong mangyari. Unti-unting humakbang si Isa upang mas magdikit pa ang katawan nila ni Kadyo. Isinara niya ang pinto nang hindi inaalis ang paningin sa lalaking noon na kahilig nasa dingding ng banyo. Talagang na-corner niya ito kaya naman wala na itong kawalapas sa kanya. Wala nang atrasan pa ang ginawang iyon ni Isa, lalo't napapansin niya na natutokso na ang lalaki sa kanya. Sino ba naman ang hindi matutokso kapag ganoon? Mukhang may magaganap ng mga oras na yun. Kitang-kita ni Isa kung paanong napalunok si Kadyo. Sa pagkakataong iyon ay ipinadama ni Isa ang mga bagay na iyon sa kanya kay Kadyo.
Talaga namang napapapikit si Isa. Iyon ang pakiramdam na talaga namang gustong maramdaman ni Isa. Para siyang sinilaban at bigla na lamang nag-init ang kanyang pakiramdam hanggang sa tuluyan na nga siyang hinapit ni Kadyo. Noon ay hindi na nakapagpigil si Isa. Natutuwa siyang malaman na gusto rin ito ang kanyang paanyaya. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Kadyo at agad niya nang dinama ang bagay na iyon sa kanya. Napatingala na lamang si Isa ng mga oras na yun. Hindi niya malaman ang gagawin. Hindi niya inaasahan na ganoon kagaling ang lalaki pagdating sa bagay na iyon. Napaawang na lamang ang mga labi ni Isa dahil sa ginagawa ni Kadyo. Sa isang iglap lamang, hindi siya makapaniwala na ganoon na ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Kadyo. Kung nang mga nakaraang araw ay sa imahinasyon lamang niya nagaganap ang ganoong tagpo, ay iba na ng mga oras na yun. Kanya na iyong nararanasan at talaga namang ayaw niya nang matapos pa ang gabing yun. Hindi niya inalintana ang bula sa kanyang buhok sapagkat masyado na siyang nadadala sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lamang siyang hinapit ni Kadyo upang paglapitin ang kanilang mga labi. Hindi siya nakakaramdam ng pandidiri para sa lalaki. Bagkus, gustong gusto niya ang amoy ng lalaki. Hindi iyon katulad ng mabangong hininga ng kanyang asawa. Ngunit iyon ang mas nakakapagpagana sa kanya. Kakaiba kasi iyon sa kanyang pakiramdam at talaga namang ang bagay na iyon ay hindi rin niya kayang ipaliwanag. Basta ang alam niya, nasasatisfied siya na kasama si Kadyo. Ilang segundo pa ang lumipas, natagpuan ni Isa ang sarili na nakahilig sa basang dingding ng banyo. Nagkatitigan sila ni Kadyo at ganoon na lamang ang kanyang tuwa nang sabihin itong napakaganda niya. Masaya siyang malaman na nagagandahan din pala ito sa kanya. Sana nga lang ay ang mga naganap ay maaari pang maulit. Ngunit hindi na muna inisip pa ni Isa ang mga susunod na araw. Nag-focus siya sa mga nagaganap pa lamang ng gabing yun at kailangan niya iyong i-enjoy. Nangungusap na ang kanyang mga mata nang hindi niya napansin na tuluyan na ngang nagawa nila ang bagay na iyon ng lalaki. Tuluyan na silang napag-isa. Ng mga oras na yun, hingal na hingal si Isa. Tuluyan na nga siyang nabaliw dahil sa piling ni Kadyo. Batid niyang sobrang nasisiyahan siya dito ng mga oras na yun. Nakalimutan niya ang kanyang mister na alam niyang tumatawag na sa kanya sa ganoong oras. Ngunit ayaw niyang isuko ang ginagawa nila ni Kadyo na talaga namang nakakapagpasaya sa kanya. Mas nasisiyahan siya kay Kadyo. Babawi na lamang siya sa asawa kapag nakauwi na ito galing sa ibang bansa. Yun nga lang ay wala man lang itong kaalam-alam sa kanyang mga ginagawa. Para kay Isa, hindi naman kasalanan iyon. Paano ba naman, ilang araw na ring wala ang kanyang mister. Tsaka pinapangarap niya si Kadyo at natupad na lamang ang kanyang pangarap. Wala nang masasaya pa sa bagay na iyon hanggang sa umayos na nga silang muli ni Kadyo. Natatanaw na ni Isa ang kanyang nalalapit na pagdating sa dulo kaya halos maubusan na siya ng hininga ng mga oras na yun. Ang mga bagay na kanya lamang pinapangarap ay talaga namang nagaganap na. Hanggang sa dagli ay narating na lamang ni Isa ang dulo. Tuluyang nawala ang itim sa kanyang mga mata sapagkat masyadong matindi ang kanyang pagdating sa dulo. Pagod na siya ng mga oras na yun. Ngunit pinagbigyan niya pa si Kadyo. Hindi pa kasi nito nakakamit ang nais na makamit. Kaya naman kahit papagod, pinagbigyan niya si Kadyo hanggang sa marating din ito ng tuluyan ng dulo. Grabe ma'am, hindi ko inaasahan itong gagawin natin ngayon. Sana nga maulit pa ito. Maya-maya pa'y wika ni Kadyo nang sila ay matapos. Sige lang Kadyo, pag may pagkakataon ulitin natin. Pareho lang din naman nating nagustuhan, hindi ba? Basta, wag lamang itong makakarating kay Lawrence kung ayaw mo matanggalan ng trabaho. Naku, hindi talaga ma'am. Bukod sa matatanggalan ako ng trabaho, matatanggalan ka rin ng asawa. Kakaiba ang atake sa kanya nang sinabing iyon ni Kadyo. Tama, kapag nalaman ni Lawrence ang lahat, tiyak na mawawalan siya ng asawa. Sige na ma'am, aalis na ho ako. Naiwang tulala si Isa at gulo-gulo ang buhok. Napabuntong hininga na lamang siya
at naligo nang sa ganoon malinis niya ang bakas na ginawa nila ni Kadyo. Nang sumunod na araw, napapansin ni Isa na iba na ang pakikitungo sa kanya ni Kadyo, para bang wala na itong respeto sa kanya. Kapag walang tao, bigla-bigla na lamang siya nitong lalapitan at kung ano-anong ginagawa. Mayroong pagnanasa ang mga tingin nito sa kanya at talaga namang harapan na kung siya ay bastusin. Para bang bigla siyang nawalan ng halaga simula nang inakit niya ito. Noon ay napagtanto ni Isa kung anong kahihiyan ng kanyang pinasok. Nais niyang respetuhin siya, ngunit siya mismo ay walang respeto sa kanyang sarili at yun din ang ginawa ni Kadyo. Para bang bigla na rin itong naging tamad kahit paminsan pinagsasabihan niya. Nagmimistula itong bingi at hindi siya sinusunod. Lumaki rin ang kumpiyansa nito sa sarili sa pag-aakalang gustong-gusto niya ito. Oo, noong una, gustong-gusto niya ang kapangitan nito, ang mabahong hininga nito, ang maitim na balat at pango nitong ilong. Ngunit pagkatapos ng mga nangyari sa kanila, hindi mapigil ni Isa na mandiri sa kanyang sarili. Hindi na tuloy niya alam kung paanong makawala sa mga sinasabi ni Kadyo. Madalas kasi siya nitong takutin na magsusumbong daw ito sa kanyang asawa. Nakaramdam din naman ng takot, lalo na nang makauwi ang kanyang mister. Mukhang nakikipaglapit ng husto ang buwisit na Kadyo sa kanyang asawa. Sinabi pa naman ito sa kanya na sa simpleng mali lamang niya, malalaman ng kanyang asawa ang lahat. Hanggang sa nagagawa na nga siyang hinga ng pera ni Kadyo. Talagang napakakapal ng mukha ng pangit na Kadyong yun. Dahil sa takot, nagbibigay naman si Isa. Hanggang sa isang gabi, bumaba siya at uminom ng tubig. Himbing na ang kanyang asawa sa itaas at nagulat na lamang siya nang hilahin siya ng kung sino. Kaagad nitong sinakop ang kanyang mga labi at kaagad niya ring naamoy ang mabaho nitong hininga. Wala ngang iba kundi si Kadyo. Kung noong una ay gusto niya ang amoy ng bunganga nito, noon naman ay hindi. Nasusuka siya sa lalaki, lalong-lalo na sa kapangitan nito. Nagpupumigla siya, ngunit tila demonyong hinila siya ni Kadyo sa kubling bahagi ng bahay. Tsaka doon ginawa ang bagay na iyon. Hindi na alam ni Isa kung ano ang kanyang gagawin, ngunit isa lang ang nasa kanyang isip. Inis na inis siya kay Kadyo at talaga namang gustong-gusto niya na itong patalsikin. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas sa kabila ng mga pananakot ni Kadyo. Ganoon na lamang ang gulat at takot nito nang makita ang kanyang mister na tinutukan ito ng baril. "Wag po sir, ang totoo, iyang asawa ninyo ang umakit sa akin." Kaagad na depensa ni Kadyo sa sarili. "Tama sir, kapag wala kayo rito, ako ang ginagawa ng asawa ninyong kasama lagi. Sabik na sabik siya sa akin sir, kaya wala akong kasalanan." Tama naman si Kadyo. Inakit naman talaga niya ito noong una. Ngunit sa nakikita niya, hindi ito paniniwalaan ng kanyang mister at bagkus sinuntok pa nito ang makapal na mukha na si Kadyo. Lumapit siya sa kanyang asawa at yumakap dito. Umakto siyang takot na takot. Nagkamali man siya ng isang beses, pinagsisisihan niya iyon. Sa asawa pa rin naman siya mapupunta at ito pa rin ang kakampi niya. "Ang kapal naman ng mukha mo. Nakikita mo ba yung itsura mo, Kadyo? Pangit ka, maitim, pango, malaki ang bibig, malaki ang mga mata at napakabaho mo. Sa tingin mo, paano ko paniniwalaan na inakit ka ng asawa ko? Sa itsura mong yan? Bastos ka pala eh. Hindi ako tumatanggap ng mga ambisyoso at bastos na tao dito sa pamamahay ko." Yun ang mga katagang lumabas sa mga labi ng kanyang asawa. Ganoon na lamang ang pagtiim ng bagang ni Kadyo. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang guard ng subdivision na may kasamang mga pulis. Makukulong si Kadyo sa kasong muntikan ng pangsasamantala sa kanya. Nabaliktad nga ni Isa ang lahat. Pinagtawanan na lamang niya si Kadyo nang dalhin ito ng mga pulis. Halos lahat ng kasambahay naniwala sa panig ni Isa. Sino ba namang magandang babae ang papatol kay Kadyo? Matapos ang pangyayari ay pumasok silang mag-asawa sa kanilang silid. Ganoon naman ang ginawang pag-alo sa kanya ng kanyang mister. Sa susunod daw, kapag aalis ito ng bansa, isasama na siya ng sa ganoon, masiguro nitong safe siya. Nang gabing iyon, may nangyari nga sa kanila ng kanyang mister.
Ito naman kasi dapat ang makinabang sa kanyang ganda at hindi ang mga katulad ni Kadyo. Masaya siyang nakulong na ang lalaking bumulag sa kanya hanggang sa isang araw napag-alaman na ni Isa na siya ay nagdadalang tao. Laking tuwa nilang mag-asawa sa magandang balitang iyon. Mabilis na lumipas sa mga buwan at nanganak nga si Isa. Excited silang mag-asawa na makita ang kanilang supling. Ngunit ganoon na lamang ang hilakbot ni Isa nang makita ang kanyang sanggol. Maitim, malaki ang mga labi, pango ang ilong. Hindi katulad niya at ng kanyang asawa na maputi, gwapo at maganda. Noon ay napaisip si Isa. Hindi kaya anak ni Kadyo ang batang kanyang isinilang at ganoon na lamang kapangit? Mula noon, nawalan na ng gana si Isa sa kanyang anak at nagawa pa niya itong ipaampon nang tuluyan silang maghiwalay ng kanyang asawa. Napatunayan kasi nito sa DNA test na hindi nito anak ang bata. Walang amor si Isa sa batang iyon kaya hindi na siya ulit nagpakita pa sa pangit na batang iyon.